Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron tayo ngayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Maraming salamat po. It's officially na nga mga kaibigan, inanunsyo na ng Pag-asa, no? Habagat season na tayo. At kung titignan niyo mga kaibigan, nagsimula na po ang pag-iral ng tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat mga kaibigan sa malaking bahagi ho ng Luzon ngayong araw na kung saan ay nagpapaulan ito sa malaking bahagi po ng Luzon. So eto mga kaibigan, no, makinig kayong mabuti, ay nakataas pa rin ng heavy rainfall warnings sa ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Norte, Zambales, Bataan. Asahan natin ang mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan dyan, no, pagdating sa hapon at sa gabi. So yung mga lugar na yan, mag-iingat po sa banta ng pagbabaha sa banta rin po ng landslide sa mga landslide prone area. Asahan din natin ang pabugso-bugso o mahina mga pag-uulan na may katamtaman mga kaibigan paminsan-minsan na malalakas, no? Dito ho sa Metro Manila, kasama na ilang bahagi ng Cagayan, Ilocos Sur, Abra, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So mga kaibigan, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pagpatak pa lamang o pagtatapos pa lang ng May ay nagsimula na nga po ang habagat season. Pagdating naman ng first week ng June mga kaibigan ko, ay posible tayong makaranas din o meron tayong posibleng mga banta po ng mabubuo ng mga low pressure area sa first week po ng June. Ito po yung sinasabi natin, transition ng tag-init, tag-ulan na tayo. At inaasahan na posibleng 1 hanggang 2 bagyong mabubuo ngayong nga pong buwan ng June, no? So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Sa ngayon mga kaibigan, meron tayong tinatawag pa rin na forecast weather condition, no? I-explain ko sa inyo. Meron pa rin naman tayong 2 weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Ang easterlies mga kaibigan ay wala na, no? O yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko, tuloy na po ito na maalam. Ngayon mga kaibigan, meron tayong tinatawag pa rin na frontal system o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Apektado pa rin tayo hanggang ngayon ng southwesterly wind flow o yung mahinang habagat, no? Meron naman na tayong habagat o southwest monsoon, pero itong southwesterly wind flow ay nakakaapekto pa rin, no? So 2 weather system yan. Sa area ng Batanes, binanggit ko na kanina, ingat pa rin tayo sa banta ng mga pag-uulan dyan, posibleng pagbabaha at landslide po. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, the rest po ng Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Occidental Mindoro, asahan natin ang weather condition dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil ho yan sa southwesterly wind flow. Asahan na posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. So ipapakita ko pa rin sa inyo yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ito yung potential na posibleng mabuo nga po, no, ng mga tropical depression or bagyo. Sa week 2 mga kaibigan, tignan natin mabuti. Ito yung nagsistart po sa June 4 hanggang June 10. So low chance pa rin naman na may mabuo pong mga bagyo, tropical depression, pero hindi ho natin inaalis yung mga posibilidad na magbago yung kondisyon, no, ng ating tropical cyclone threat potential. So posible kasi pagdating mga kaibigan ng kalagitnaan ng June ay may isang bagyo tayong i-monitor. At ang unang bagyo nga na ating i-monitor at babantayan, no, ay tatawagin hong bagyong Auring sa loob po ng ating bansa kapag nakapasok na o nabuo na bilang isang bagyo. So marami nagsasabi sa atin matagal na daw yung bagyong Auring na yan. Noong January pa yan mga kaibigan, wala pa tayong unang bagyo. Ngayon 2025. And we are expecting po pagpasok ng June, dyan magi-start yan. So marami nag-expect nung tag-init ay magkaroon tag-ulan. Ngayon naman tag-ulan, nakita nyo sobrang makulimlim ang panahon, bihira natin masilayan po, no, ang haring araw. So mas maganda na nakahanda pa rin tayo. So ano ba yung mga paghahanda na ating dapat gawin mga kaibigan ko, mga kababayan? Unang-una, lagi po tayong maging updated sa lagay ng ating panahon para alam natin yung mga lugar ba natin ay apektado ng mga pag-uulan, kung ano bang weather condition ng meron. Unang-una, pangalawa mga kaibigan ko, no, maging alerto tayo kung tayo lalabas na ating mga kabahayan, yung mga uuwi sa trabaho, no, mga papasok, daliin po magdala ng payong,
jacket kapote, panlaban po yan sa mga biglaang bugso, no, o mga biglaan pong pag-uulan. Maganda rin mga kaibigan na mag-imbak tayo ng stock ng ating mga pagkain. In case na magkaroon ng mga pag-ulan, hindi na po tayo lalabas-labas pa, no, at iwas din tayo sa pagkakasakit. Sa ngayon, yan muna ang update ko mga kababayan ko mga kaibigan. Meron pa tayong update sa lagay ng panahon mamaya-maya. And please huwag nyo kakalimutan muna na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.